Wow! Katatapos ko lang panoorin 1.5 hours yung interview ni Miss Pia Ontiveros kay Kiefer Alas at kay Sam Reyes, mga kasamahan ni Divine at ni Rene sa Ateneo team about their story of survival. Okay? So, yun ang story ang hindi natin naririnig kasi hindi kinukwento ng Ateneo na yung dalawa yung namatay pero marami silang teammates na muntik na ring mamatay at malunod. Yun yung hindi lumalabas na kwento So, kung hindi nyo pa napapanood, please watch it. Talagang grabe yung storya nila at doon ako magre-react. The whole time na pinapanood ko, ang iniisip ko, kailangang managot ni Tab Baldwin for what he did to those players. Kung ano yung pinilit niya na doon sa Aurora, kahit na alam nila na delikado. Yun yung tumatakbo sa isip ko while watching. So panoorin nyo, pero ito yung aking reaction doon sa video. So meron silang mga na-reveal, okay, na mga information na ngayon lang natin nalaman. Una, nasa Manila pa lang sila, meron ng talks about Rip Current, okay, sa Aurora. Tinuturuan na sila anong gagawin pag na-stuck ka diyan sa Rip Current na 'yan. So ibig sabihin alam na nila, alam na nila that there's always a possibility ng Rip Current diyan sa Aurora, okay? Dahil 'yan ay nakakonekta sa Pacific Ocean, unpredictable talaga 'yan. So alam na nila na delikado in the first place. Meron ng muntik na malunod several years ago, and tinutuloy pa rin nila, okey? Sige, yun yung una, okey, yun yung una. Pangalawa, so kinuwento nila yung story papunta doon, tapos dinner, yung mga exercises, tapos nung actual na nasa beach sila, nasa sand sila, 'di ba? So nakalinya pala sila. Yung isa, yung pinakamagaling daw lumangoy, yung foreigner yata na dalawa malapit sa nasa tubig. Siya yung pinakamalapit dun sa tubig, tapos yung coach nasa may shore, dun sa parte na wala ng tubig. So nakalinya silang lahat. Ta's ang gagawin nila is maglalakad sila habang nasa tubig. Sabi ni Sam tsaka ni Kiefer nasa hita nila yung tubig. Maglalakad sila dun sa sand. Seems innocent enough, 'di ba, na para lumakas yung mga legs nila, lumakas yung, agility nila, resistance nila. So, yun naman yung plano dapat, okey? Tapos biglang dumating na yung unang wave, okey, lagpas tao, na kaya naman nila. Tapos dumating yung pangalawang wave, lagpas tao uli. Yun na, meron ng natatangay, isa-isa ng natatangay. Tapos pagkatapos ng pangalawang wave, pangatlong wave, kaagad. Tapos pang-apat na wave, ta's ang dami ng wave, ta's ang dami na silang tinangay, na-scatter na yung mga players all over dun sa tubig. At ito mabigat diyan. Ito yung isa pang revelation na nakakainis 'pag naririnig ko. Marami sa mga players, si Kiefer, si Divine, tapos may iba pa silang nasabi, hindi marunong lumangoy. Okay? How irresponsible are you na dadalhin mo yung mga players mo sa open water, pagpa-practicein mo sa tubig, na hindi pala marunong lumangoy, okey? Sinabi na 'yan dun sa mga interview ng mga old players, na kahit hindi marunong lumangoy kailangan mong gawin 'tong exercise na 'to. Okey, na tinutulungan nila yung iba kasi ang hirap, nahirapan dun sa ano. Kasama yung waves, alam nilang may waves kasi Aurora yun, Pero ni ni walang life vest. May salbabida daw dalawa, tatlo. Walang precaution, walang safety. So, in the first place, yung mga hindi marunong lumangoy dapat hindi na sinasama sa gano'n. Dapat nandun na lang sila sa swimming pool o sa resort o dun sila sa sand, 'di ba? Para at least mas safe sila. Hindi yung medyo medyo isusugal mo yung buhay nila, kasama sila sa exercises nung mga magagaling lumangoy. Okay, so yun yung next na talagang nakakainit ng ulo, 'di ba? Talagang uminit talaga habang pinapanood ko. Tapos, yun na-scatter na sila. Dinrowing ni Miss Pia, pina-drawing ni Miss Pia. And then you would hear yung stories ni Sam Reyes, you would hear yung story ni Kiefer.
of their survival. Okay? Si Sam Reyes, yung struggle niya, langoy siya ng langoy, subok siya ng subok, hindi siya gumagalaw. He was still in place. Dahil ganun gumagana yung current doon sa kanya. And umabot sila sa point, si Kiefer at si Sam, na magkahiwalay sila nun, na they, they surrendered. Sumuko na sila. Tinanggap na nila kapalaran nila, malulunod ako ngayong araw. Okay. Ganon yung struggle ng mga players na hinarap doon. Hindi lang yung dalawa. Okay, yung dalawa, syempre, malas, namatay. Pero more than two could have died. Okay? So, tapos marami silang kinuwento panoorin nyo doon. Tapos hanggang they found each other, then they paddled their way back to safety. Okay? May mga ano doon nasa mararamdaman niya yung sand sa paa niya, tatalon siyang ganun para makahinga. The whole time na nandun sila sa tubig, ang dami nilang naiinom na tubig. Okay? The other story din na hindi lumalabas sa media, o hindi kinukwento ng Ateneo, but I think also is very, very, very important, is the heroism of some of the players. Okay? Doon nung pinapanood ko yon, wow. Wow, doon ako na na yung ibang players, lalo na yung mga magagaling lumangoy, hindi ko maalala kung anong pangalan, I think Ian yata, yung name, or basta merong mga players na magagaling lumangoy na they would go after their teammates and rescue them. Tapos dadalhin sa shore, tapos balik na naman, ire-rescue yung teammate. So, ako ay, kumaga nakakaano ng puso na hindi nalalabas yung storya ng heroism ng mga estudyante na yon. And they should be honored. Diba? Dapat yung pinaparangalan niya ng university. Hindi yung tinatago nila yung storya na muntik ng maraming mamatay. So, yun talagang naantig yung puso ko doon na they would risk their own life just trying to save yung mga teammates nila dahil sa isang putyang activity na hindi naman dapat nila ginagawa in the first place. Na sila ay napilitan na mag-activity doon dahil dito kay Tab Baldwin na yan. Na dapat talaga makasuhan at 'di ba, kung mapatunayang may sala, makulong. So, yun yung story hanggang umabot na doon sa meron pang dalawa na sumisigaw tapos naligtas yon, tapos biglang isa sumisigaw na wala si Divine, hindi natin alam nasaan si Divine. O tapos doon na pumasok yun ang ibang story na alam natin na yung ibang naghanap kay Divine, makuha yung katawan niya, buhat-buhat nila yung CPR, yung nag-rescue na dapat na hindi muna inalis dapat CPR muna So may mga kinuwento din nila yon. And ako ay talagang ang bigat sa puso. Kilala ko si Kiefer Nakasama ko siya nung nakakatrabaho ko yung SBP. And he's a good boy. Okay, mabait na bata yan. Ang hirap isipin, what if mas marami yung nalunod? Di ba? Ang hirap sa dibdib, di ba? And para saan? Di ba? Sila Michael Jordan ba, kailangan ba ng ganyang training para mag-champion? Hindi naman. Nasa isip lang ni Tab yan. And oo nga, effective. Oo nga, magaling siya na coach. Oo nga, napag-champion niya yung Ateneo ng ilang beses. Oo nga, maganda yan para sa bonding ng team. Pero ano naman ang kapalit, di ba? Sinusugal niya yung buhay ng bawat player every time they go to Aurora para sa mga training na ganyan. Lalo na yung mga player na hindi naman marunong lumangoy. So, dapat talaga lumabas lahat yan sa investigasyon. And sa akin lang guys, huwag na nating awayin yung mga players. Biktima din sila dyan Maraming conspiracy theories, di ba? Lubayan na natin yon. Very clear naman na aksidente yung nangyari. Pero in the first place, wala sila dapat doon sa Aurora. Diba? Napaka-irresponsable nila Tab Baldwin at nung mga kasama niya na nakaisip niyang ganyang bootcamp. Dapat talaga nilang managot. At of course, yung response nila Father Bobby na dahil sa deafening silence nila ng mga unang araw, binabash tuloy yung mga players, dumagdag dun sa trauma ng mga players dahil sila sinisisi. Traumatized din sila. Kaibigan nila si Rene at si Divine. Masakit din para sa kanila. So please, tigilan na natin yung mga players. Di ba? Biktima din sila dito. Kaya dapat managot nitong sila Tab Baldwin doon sa kanilang
pinagawa dun sa mga players. Okay? At si Father Bobby, kailangan na mag-step down. Okay? Enough is enough. Sobrang nasira na yung reputasyon ng school natin na yun pala istorya eh. Kung mas maaga sanang nilabas, 'di ba? Mas naintindihan sana natin ng mas maaga, wala sanang mga fake news na nangyari. Masyado, okay? Pero sana tutukan na lang ni Father Bobby yung pamilya ni Rene, pamilya ni Divine. Siya na tumutok doon. Mag-step down na siya sa trabaho niya sa ADMU. Palitan siya ni someone like Father Karel, okay? Na alam mong mas sympathetic at mas compassionate doon sa mga biktima. Happy birthday pala, Father Karel. Birthday niya ngayon. Okay? So, yun yung masasabi ko dito. Panoorin nyo guys yung interview kay Pia. Talagang ang bigat sa dibdib. Okay? And hopefully, tumakbo yung hustisya dito. And babantayan natin. Yan naman ang masasabi ko. Babantayan natin to. And we will say what needs to be said. Okay? So, see you po sa next video.